Hindi na bago sa atin ang magkaroon ng utang. Gusto man natin yun o hindi. Pero sadyang may mga pagkakataong nagigipit tayo kaya natin nagagawang umutang. Ang iba sa atin ay lumalapit sa mga kaibigan, pamilya o kahit katrabaho. Ngunit may mga pagkakataong wala rin tayong malapitan. Doon na papasok ang mga lending corporation o lending company. Hindi nga lang lahat ay nakakapasa at natutulungan ito. Kaya karamihan ay kumakagat sa mga online lending application o ang tinatawag na OLA. Bukod sa mas mabilis ang proseso, ay hindi na kailangan pa ng sandamakmak na dokumento. Kaya lang, malaki ang ikinakaltas at interes nito kumpara sa bangko at ibang lending company. Mabilis lang din ang repayment term nito na kadalasan ay 7 araw lang. Kadalasan sa mga ganitong utangan, mas manggigipit pa ang mga ahente na mas kilala sa social media bilang OLA agents. Wala pa man ang due date ay nagpapadala na ang mga ito ng mga mensaheng hindi katanggap-tanggap. Katulad na lang ng pagbabanta, pagmumura, panunumbat at kung ano-ano pang hindi makataong salita. Katulad na lang ni Prima na isang OLA agent. Nagsimula itong magtrabaho doon ng kasagsagan ng pandemic at hanggang ngayon ay naroon pa rin siya. Hindi naman talaga ang trabaho ang dahilan ng pananatili niya, kundi ang malaking komisyong nakukuha niya ng lingguhan na ginagamit naman niya sa luho. Pero paano kung ang masasakit na salita na iyong binitiwan ay magsanhi ng kamatayan? Magiging daan na ba yon para matuto siya sa kanyang mga pagkakamali? Madadala na ba siya sa kanyang pagiging matabil? O ibang pagkatuto pa ang kailangan para lang maituwid ang kanyang baluktot na ugali? Paano kapag buhay na niya ang nakataya? Uulit pa rin ba siya? Ating pakinggan ang istorya ni Prima bilang ahente ng OLA at ating alamin kung paano nga ba humantong sa malagim na karanasan ang kanyang pagiging maldita. Good morning, everyone! Tumingin lang ang lahat ng katrabaho ko sa akin. Ilang segundo lang yon, pero masayang masaya talaga kung nakukuha ko ang atensyon ng lahat. Kahit pa nga ang iba sa kanila ay sumimangot, ay wala akong pakialam. Tumaas ang aking kilay at gumuhit ang malaking ngiti sa aking labi. Tiningnan ko muna silang lahat isa-isa bago naglakad papunta sa station desk ko. Pagdating doon ay maingat kong ibinaba ang bagong bili kong bag. Nakita ko naman ang pangingislap ng mga mata ni Sunny, nakatabi ko lang ang station habang nakangiti sa aking leather shoulder bag. Wow! Michael Kor! Is that a Colby leather shoulder bag? Iba ka talaga, Prim. Ang mahal niya na. Well, afford ko naman. Sa komisyon pa lang na nakukuha ko linggo-linggo halos barya lang nga ipinangbili ko rito. Barya? Seryoso ka ba dyan? Sa pagkakaalam ko, hindi bababa sa 15,000 ang presyo ng mga ganyang bag. Hindi talaga, dahil halos 30 kyaw ang bag na to, no? Halos 1 linggong sahod plus commission na natin yun ah. But anyways, ang ganda. Bagay sa'yo. Naman, ako pa ba? Sa buong araw ng pagtatrabaho ko ay hindi ko maiwasang makaramdam ng saya dahil sa mga kliyente ko na madaling matakot. Sandamakmak na text, tawag at pananakot lang ay nagbayad kaagad ang mga ito. At kahit pa nga hindi sila nag-re-loan, ay otomatikong ipinapasok sa kanila ang mas malaking loan amount. Pero syempre, bawas na yon para sa service fee at interest. Alam kong hindi makatao ang trato naming mga OLA agent sa mga umuutang sa app namin. Pero hindi yun mahalaga sa akin. Ang importante lang ay kumikita ako ng sapat lang para sa mga luho ko. Nang makuha ko ang huling payment ng isang kliyente namin, ay pinatay ko na ang monitor ng computer na nasa aking harapan. Nilinis ko na rin ang ibabaw ng lamesa ko. Pagkatapos ay kinuha ko na ang ibinabandera kong bag. Naglakad na ako papunta sa elevator. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit sa pindutan ng elevator, ay may tumawag sa pangalan ko.
Nilingon ko yun at napailing na lang ako nang makita si Sunny. Prima, sabay na tayo umuwi. Ihatid na lang kita sa bahay nyo. Sure, pero daan tayo ng Starbucks ha. Bibili lang ako ng kape ko. Hindi na ako sinagot ni Sunny, pero kitang-kita ko ang pilit niyang ngiti. Hindi ko na lang pinansin yon sapagkat sanay na ako kay Sunny. Isa pa ay mabuti na rin na siya lang ang nakakatagal sa ugali ko. Less stress at less competition. Nang marinig ko na ang tunog ng elevator ay lumapit na ako doon. Pagkabukas ay mabilis akong pumasok sa loob at sumunod naman si Sunny. Habang nasa elevator ay napag-usapan namin ni Sunny ang ilan sa mga kliyente namin. Payong kaibigan lang ha. Bawasan mo naman yung pangharas mo sa mga kliyente mo para lagi silang marireloan. Lambingin ba? Naku, kapag naging mabait ka sa kliyente, hindi magbabayad agad yung mga yan, no? Kita mo, ang dami ko laging komisyon. Ikaw kasi, masyado ka mabait kaya madalas delayed ang pagbabayad ng mga kliyente mo. Okay lang naman na nade-delay sila kasi nadadagdagan ng interes. Tumataas din ang komisyon ko ng konti. Pero karamihan sa kanila, hindi na nagre-reloan. Hindi kasi ako nagdi-disburse ng pera kung hindi sila magre-reloan. Imbes na mapikon ako ay natawa na lang ako sa mga sinabi ni Sunny. Totoo rin naman kasi ang sinabi nito. Pero dahil nga gusto ko ng mataas na komisyon ay gumagawa ako ng paraan. Kapag naman nagrereklamo ang mga kliyente ko ay inaamo ko rin naman ang mga ito para mag-reloan. Katulad na lang ng isa sa kliyente ko kanina. Pilit nitong ibinabalik ang sinend kong pera sa GCash niya kahit hindi pa siya nag-apply ng reloan. Pero kinumbinsi ko ito na kunin niya yon at bibigyan ko na lang siya ng mas mataas na credit score. Para sa susunod ay mas mataas na ang pwede niyang i-reloan. Swerte pa rin ako dahil maraming utu-utu sa mundo. Pagdating namin sa parking area ay naglakad na kami palabas ng elevator. Sumunod lang ako kay Sunny dahil hindi ko naman alam kung saan ito nagpark. Hanggang sa makita ko ang puting Kia Picanto 2016 niya. Sumakay kami roon at nagtungo na sa Starbucks drive-thru. Malapit lang naman yon sa building na pinagtatrabahuhan namin. Kaya wala pang 10 minuto ay narating na namin yon. Pagkakuha ng order ay doon lang ako hinatid ni Sunny sa bahay nila Tito Elmo. Nadatnan ko pang nasa harapan pa si Ate Melanie at nag-iihaw ng kanyang tindang barbecue. Bago bumaba ng sasakyan ni Sunny ay nagpasalamat na ako. Salamat, friend! Sa uulitin ha, para naman libre pa masahe ko. Basta ikaw, malakas ka sa akin eh. Sige, punta na rin ako. Bye! Kumaway lang ako kay Sunny habang nagpapaalam at tinalikuran na ito. Lumakad ako palapit sa aming tarangkahan at lumapit sa main door. Sususian ko pa lang sana yon nang bigla yung bumukas. Bumungad sa akin si Tito Elmo. Nakasuot pa ito ng maikling short at off-shoulder na damit. Wala namang problema sa akin ang pananamit ni Tito Elmo. Dahil kung hindi ito magsasalita ay iisipin mo talagang babae ito. Ang ilan pa nga sa mga kaklase ko noon ay napagkakamalang siya ang aking ina dahil na rin may pagkakahawig kami. Ay, nandito na pala maganda kong pamangkin. Tamang-tama at nakaluto na ako ng ulam natin. Hulaan ko. Pork steak po ba ang ulam natin? Tumpak! O pumasok ka na at bibili lang ako ng soft drinks kina Ate Ruth. Hindi na hinintay ni Tito Elmo ang sagot ko. Nagmamadali itong lumabas. Napapailing na lang ako dahil batid ko namang hindi ang pagbili ng soft drinks ang pakay niya sa tindahan, kundi ang mga binatang tambay doon. Naglakad ako papasok ng bahay at tinungo ang sala. Pagdating doon ay pabagsak akong umupo sa mahaba naming sofa. Isinandal ko ang aking likod sa malambot na sandalan at napaisip. Malaki na naman ang komisyon ko sa darating na linggo. Ano kayang bibilin ko? Alam ko na. Kukuha na lang ako ng kotse na hulugan. Malaki ang aking ngiti sa naisip. Paniguradong kaiinggitan na naman ako ng aking mga katrabaho. Para pa akong kinikilig kahit iniisip ko pa lang. Napapahagik-hik pa ako ng malakas. Yun naman ang inabutan ni Tito Elmo.
Eksaheradong napahawak pa ito sa kanyang dibdib habang ang isang kamay nito ay nakahawak sa isang bote ng soft drinks. Kumunot naman ang aking noo nang ilang segundo na ay hindi pa rin siya gumagalaw. Tito El, ayos ka lang po ba? Sinong katawanan mo dyan? May nakikita ka ba na hindi ko nakikita? Po? Ano pong sinasabi niyo? Hala, hi ka ba, Tito El? Nakakakita ka ba ng mumu? Mumu? Seryoso? Hindi po totoo ang mga multo. Bakit ka humahagik-gik? Naisip ko lang po na baka it's about time na po para kumuha ko ng hulugang kotse. Yun ba ang dahilan? Natakot pa ako. Akala ko kung ano na. Halika na pala at kumain na tayo. Mas masarap uminom ng Coke kapag malamig na. Nauna nang naglakad sa akin si Tito Elmo. Sumunod na lang ako sa kanya sa komedor para makakain na kami. Pagdating doon ay may 2 pinggan at kaning nakalagay sa isang malalim na lalagyan na nakahain na sa mesa. Si Tito Elmo naman ay nakatayo sa harap ng kalan habang nagsasandok ng ulam namin. Masaya akong umupo sa aking pwesto nang biglang may dumating na nakasisira ng mood ko. Napasimangot tuloy ako nang wala sa oras. Aba himala! Nauna ka sa akin ngayon, Prim. Natanggal ka sa trabaho? Sa tingin mo talaga tatanggalin ako ng basta-basta? Ako ang nag-aakyat sa kanila ng maraming kliyente kaya malabo ang sinasabi mo. Alam mo, pwede ka naman magtrabaho sa mas matinong kumpanya. Isa pa, hindi trabaho ang tawag sa nanggigipit at nagbabanta sa kliyente. Doon ka ba talaga magaling? Yun lang ba talaga ang kaya mo? Ano bang pakialam mo? Naiinggit ka lang yata dahil mas malaki ang sinasahod ko sa'yo eh. Ewan ko ba kasi kung bakit nagtsatsaga ka sa pagiging tutor ng banyaga. Hindi mo ako gayahin. Bata pa pero malaki na akong kumita. Tumigil na nga kayong dalawa. Yan na naman kayo eh. Sa susunod talaga magtatayo ako ng sabungan at pagsasabungin ko kayo. At least sa trabaho ko hindi ko kailangang mantapak ng ibang tao para kumita lang. Maliit nga siguro ang sahod ko kumpara sa'yo. Pero mas kampante naman akong magmalaki nang walang ginagawa ng masama. Napangisi na lang ako. Baliwala naman sa akin ang lahat ng sasabihin ni Ate Melanie. Dahil ang mahalaga para sa akin ay marami akong pera. Wala akong pakialam kung mahirapan pa ang kliyente namin. Ang mahalaga ay malaki ang komisyon ko. Napalingon ako kay Tito Elmo. Malungkot ito na umiiling-iling. Alam kong nasasaktan ito sa tuwing nag-aaway kami ni Ate Melanie pero ayoko talaga ng pinakikialaman ng buhay ko. Habang ang pinsan kong si Ate Melanie naman ay kumuha ng kanyang plato at umupo sa tabi ko. Ano bang sabi ko sa inyo pag nasa harapan kayo ng hapagkainan? Hindi nyo ba kayang ipagpaliban na muna yung mga reklamo nyo sa isa't isa? Siya naman po ang nauna eh. Ay naku, kaya ako tumandang dalaga dahil sa inyo. Halos buong buhay nyo magkasama na kayo, pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo magkasundo. Pasensya na po, Tito El. Napairap na lang ako sa pinsan ko. Sa aming dalawa ay ito ang laging napupuri. Mabait, magalang, matalino. Sa inis ko ay nang makita kong sasandok na ng kanin nito ay inunahan ko siya. Napangiti na lang ako nang napasimangot siya. Kaya hinintay na lang nito na matapos na akong magsandok. Nang makapagsandok na kaming lahat ay nagsimula na kaming kumain. Pagkatapos nun ay narinig ko pang nagpresenta ang pinsan ko na maghuhugas. Nagpaalam lang ako kay Tito Elmo na aakyat na ako para magpahinga. Tumangulang ito sa akin. Bit-bit ang bag ko na bago ay tinungo ko na ang aking silid. Pagpasok ko ay kaagad kong binuksan ang ilaw doon. Lumapit din ako sa aircon ko at inon yun. Kumuha na rin ako ng pantulog sa aking damitan. Nang makapagpalit na ako, ay kinuha ko ang mamahalin kong telepono at chinek ang pinost ko kanina. Napangiti ako nang makita kong marami ng shares and like yun. Padapa akong humiga sa aking king size na kama. Nasa ganoong posisyon ako nang maalala kong hindi ko pa nga pala natatawagan si Marley Soriano. Bukas pa ang due niya, pero plano ko ay bukas ng maaga pa lang ay sisimulan ko ng padalhan ito ng mensahe.
Inilagay ko yon sa aking note sa phone para hindi ko makalimutan. Pagkatapos nun ay panayang scroll ko sa aking cellphone. Ilang sandali pa ay hinatak na ako ng antok kaya umayos na ako ng higa at ipinikit ang aking mga mata. Kinabukasan ay isang malakas na tunog na nanggagaling sa aking cellphone ang gumising sa masarap kong tulog. Sa sobrang antok ay hindi ko na tinignan kung sino ang tumatawag. Basta ko na lang yon sinagot. Hello? Nagising yata kita. Obvious ba? Bakit ka ba tumawag? Dadaanan sana kita. Saka bakit hindi ka pa bumabangon? Mag-aalas 7 na. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko ang sinabing oras ni Sunny. Sandaling inilayo ko ang cellphone sa tenga ko at tinignan ang oras. Napamura ako nang malamang totoo ang sinabi ni Sunny. Bigla akong tumayo at ibinato na lang sa kama ang cellphone ko bago tumakbo papunta sa banyo na nasa loob lang ng aking kwarto. Mabilisan akong naligo at nag-ayos dahil ayaw kong mahuli ngayon. Kahit pa nga isa lang ang naka-line up na may repayment due. Nang makapag-ayos na ako ay lumabas na ako ng kwarto. Pero napabalik din ako kaagad dahil naiwan ko sa kama ang telepono ko. Bumaba na rin ako agad pagkakuha ko noon. Dinatnan ko doon si Sunny na nagkakape kasama si Tito Elmo. Lumapit ako sa dalawa. Nakikikape ka pa talaga? Malilate na tayo, huy! Relax ka lang. 8:30 pa naman ang pasok natin ngayon. Ang mabuti pa ay mag-almusal na muna kayo. Nagsangag ako at nagprito ng bacon at egg. Ay, gusto ko yan. Tara na, Tita El. Sip-sip! Tinawag mo pa talagang tita si Tito El? Well, babae naman ang tingin ko kay tito mo kaya tita ang tawag ko. Naku, mukhang nalipasan ka ng gutom. Tara na dun sa komedor para hindi magtampo sa atin si Tita El. Inirapan ko lang si Sunny at hinayaang hilahin ako papunta ng komedor. Inabutan kong nagtitimpla ng Milo si Tito Elmo. Nakahanda na rin ang lamesa. Pagkaupo ko ay kaagad kong sinimulan ng pagkain. Inilapag naman ni Tito Elmo ang Milo na tinimpla niya sa aking harapan. Nagpasalamat lang ako at mabilis ang ginawang pagkain. Ilang minuto pa ang lumipas ay tapos na ako. Samantalang si Sunny ay halos nakakakalahati pa lang ng kanyang kinakain. Sinabihan ko ito na bilisan niya na kaagad namang sinunod ng binata kaya nabulunan ito. Humagalpak ako ng tawa nang masamid si Sunny. Sinaway naman ako ni Tito Elmo at inabutan ng tubig ang binata. Nang matapos na kami parehas kumain ay umalis na kami ng bahay at pumunta na sa aming pinagtatrabahuhan. Umabot lang ng halos kalahating oras ang biyahe namin. Kamuntikan pa kaming mahuli pero laking pasasalamat ko pa rin na umabot kami. Nang ma-set up ko na ang computer sa aking harapan ay sinimulan ko ng padalhan ng mga text si Marley Soriano. Hindi ito nagre-reply kaya naman tinawagan ko. Pero nakailang subok na ako ay hindi pa rin ito sumasagot. Dahil sa inis ko ay pinadalhan ko rin ang lahat ng contacts niya ng mensahe. Umabot din ng ilang oras na gano'n ang aking ginagawa. Inabot na ako ng tanghalian pero wala pa ring sagot mula kay Marley. Mamaya na yan, lunch na muna tayo. Nakakainis! Ang kapal ng mukha, hindi man lang sumagot. Baka naman kasi may rason kung bakit hindi pa siya sumasagot. Liga na, tuloy mo na lang yan mamaya. Naiinis man ako ay mas pinili ko na lang ang tumayo at sumama kay Sunny. Paglabas namin ng building ay napili niyang samang inasal na lang kumain. Hindi naman ako tumanggi dahil pakiramdam ko ay kailangan kong kumain ng marami para may lakas akong makipagkulitan sa kliyente naming hindi pa rin sumasagot. Marami man akong naipasok ngayon na bagong kliyente ay malaking bagay na makasingil ako lalo na at mataas na ang nailaw ni Marley. Nang makatawid kami ay kaagad kaming pumasok sa mang inasal. Swerteng wala pang masyadong tao roon kaya madali lang kaming nakakuha ng pag-uupuan. Nagpresenta si Sunny na siya na lang ang o-order at doon na lang ako para kung sakaling dumami ang customer ay hindi kami maaagawan ng upuan. Tumangulang ako at inabutan ko siya ng buong 500. Isang body fiesta ang orderin mo, yung tag 439.
Okay, ako na lang ang sasagot sa soup at dessert. Nang maiwan akong mag-isa roon ay gumawa ako ng fake Facebook account at nag-post doon tungkol kay Marley. Ang ginamit ko pang litrato ay ang mga nakuha ko sa application na sinagutan nito. May litrato siya ng kanyang umid at selfie na hawak nito ang ID. Naka-mention din ang pangalan niya. Ginawan ko pa ito ng caption na scammer ang babae at pagkatapos nitong makuha ang pera sa aming kumpanya ay nagtago na ito. Napangiti ako ng malademonyo pagkatapos kong pindutin ang post. Ilang saglit pa ay bumalik na si Sunny dala ang 2 mangkok ng soup at number ng iba pa naming in-order. Susunod na lang daw yon kaya ito pa lang ang dala niya. Nginitian ko lang siya. Nang makaupo na si Sunny ay tinitigan ako nito. Nabaliw ka na ba? Kanina lang para kang bulkang sasabog, ngayon naman para kang masayang-masaya na nakuha mo na naman ang gusto mo. Nakakatakot. Hindi ka dapat matakot sa akin dahil hindi naman ako baliw. Pero alam mo kung saan ako magaling, di ba? Ginawa mo na naman. Sabi ko naman sa'yo baka mamaya mapahama ka sa pinaggagawa mo. Paano kung ipapatay ka ng pinost mo? Hindi niya gagawin yun. Saka hindi naman niya alam na ako may gawa nun eh. Bukod sa iba-ibang number ang ginagamit natin, iba-ibang pangalan din ang sinasabi ko sa mga kliyente. Never ko binigay ang totoong pangalan ko, no? Kahit na, hindi mo pa rin dapat ginawa. Si Marley ang may kasalanan nun at hindi ako. Tumahimik na si Sunny at sinimula na nitong kainin ang sopas. Ganon din ang ginawa ko. Ilang sandali pa ay dumating na ang in-order namin. Kaagad naming kinain yon. Nang matapos na kami ay kaagad kaming bumalik sa trabaho. Pagdating ko sa harap ng desk ko ay nakita kong may mensahe doon galing kay Marley. Humihingi ito ng pasensya dahil hindi daw ito makakabayad sa ngayon. Willing daw ang babae na magbayad ng interes. Kinuha ko naman ang pagkakataon na yon para ofera nito na magbayad ng interes para ma-extend ang due date niya. Pero pagkatapos nun ay hindi na ito nag-reply. Lumipas ang maghapong panayang tawag at text ko kay Marley dahil kahit interes ay hindi nito ibinibigay o binabayaran. Sa sobrang inis ko ay kinuha ko ang lahat ng numero na nasa emergency contact niya para masendan ko rin sila ng text at tawag kahit pa nakauwi na ako sa amin. Panay ako mura sa tuwing hindi sasagot si Marley sa mga tawag ko. Oh, kalmaan mo lang. Baka mamaya sumabog na yung keyboard mo sa sobrang panggigigil mo dyan. Nakakainis kasi. Pinagbabayad ko na nga lang ng interes para ma-extend ang due date niya, hindi pa rin sumasagot. Dapat, makuha ko to until tomorrow para maisama sa commission ko. Baka naman may emergency ang kliyente mo o baka busy. Ay nako, wala akong pakialam kahit nasa impyerno pa siya. Ang mahalaga sa akin magbayad siya at sagutin niya ang mga tawag ko. Binigyan ko na nga ng offer na i-extend ang due date niya tapos iisnabin pa niya ako. Ang kapal naman ng mukha niya. Nang sumapit ang uwian namin ay hinatid ako ulit ni Sunny sa bahay. Tumambay pa ito dahil wala naman daw kaming pasok bukas. Iniwan ko na lang siya sa sala at pumunta muna sa aking silid para makapagbihis ng pambahay. Kumuha lang ako ng isang short at isang plain na puting t-shirt. Nang makapagbihis na ay bumalik na ako sa ibaba. Nadatnan ko doon sina Sunny at Tito Elmo na parang may pinag-uusapang seryoso. Hindi man lang nila ako napansin. Umupo ako sa tabi ni Sunny. Doon lang ako napansin ang mga ito. Seryoso niyo ah? Anong meron? Niyayaya ko mag-inom si Sunny, pero syempre banding na rin natin yun. Tumatanda na ako no, at sa totoo lang, malungkot ang laging naiiwan mag-isa sa bahay. Kaya sana naman, anak kong maganda, sana naman makiband ka naman sa amin. Yun lang ang pinag-uusapan niyo? Bakit napakaseryoso niyo kanina? Nabanggit kasi sa akin ni Papa Sunny na bad trip ka raw kaya baka hindi ka makijam sa amin mamaya. Kahit naman anong mood ko, Tito Elmo. Masaya, malungkot, may sakit. Para sa'yo, gagawin ko. Ikaw na ang tumayong nanay at tatay simula nang mawala sila mama. Kaya ano na lang ba sa akin kung mag-jam tayo mamaya? Hindi naman ako mamamatay, di ba? Hoy, huwag ka nga nagsasalita ng patay-patay, Diyos mio! Ikaw talagang bata ka? Tinatakot mo na naman ako eh!
Napangiti na lang ako ng pilit dahil hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang reaksyon ni Tito Elmo sa biro ko. Napailing na lang ako at sinabi kay Tito na bibili na muna kami ni Sunny ng iinumin nila at pulutan. Hindi kasi ako umiinom ng alak, kaya bibili na lang ako ng kape ko. Pero dahil na rin sa ilang linggo na akong hindi nakikibanding kila Tito Elmo, ay gusto ko naman siyang pasayahin. Sakay ng kotse ni Sunny ay tinungo namin ng Pure Gold para mag-grocery at bumili na rin doon ng mga kakainin at iinumin namin. Saglit lang din kami doon at kaagad na bumalik. Nang makauwi kami ay nakita kong nakahanda na ang lamesa sa may garden namin. May 4 na ring upuan doon na siguro ay para sa aming 4. Pagkakita sa amin ni Tito Elmo ay lumapit ito. Aba, saglit ka lang nawala, ang dami na ng pinamili mo. Supergirl yarn. Kaunti pa nga po yan dahil nagmamadali kami. Plano ko kasi sanang mag-request sa inyo eh. Eh ano ba yun? Namiss ko na po kasi yung sizzling tofu mo, kaya bumili na po ako ng ingredients. Yun lang ba? Sige, gagawan kita. Dito na kayo ni Sunny at ako ay magluluto muna, ha? Mabilis lang naman. Kaya kung gusto nyo na simulan, simulan nyo na. Tumatawa-tawa pa si Tito Elmo habang naglalakad papasok sa loob ng bahay. Kasunod naman ito si Sunny na siyang may bitbit na mga pinamili namin. Nang nawala na sila sa aking paningin, ay pumunta na sa garden at umupo sa upuang inihanda ni Tito Elmo. Pag upo ko roon ay kaagad akong sumipsip sa straw ng kape ko. Inilabas ko ang aking cellphone at nakitang halos sumabog ang notification ko sa last na ipinost ko. Napangisi ako nang may makita ako roong iilang komento na hindi raw totoo yon at malamang daw ay isa akong pakawala ng ola. Binasa ko pa ang iba. Para akong baliw na tumatawang mag-isa dahil nagtatalo ang mga walang alam. Nasa ganoong akto ako nang dumating si Ate Melanie. Hindi ito nagsalita pero nakita ko naman ang pag-irap nito bago dire-diretsong pumasok sa bahay. Hinayaan ko lang yon at inabala ko na lang ang aking sarili sa paggawa ng GC para kay Marley. Isa-isa kong inad ang mga nakalagay sa friends list niya sa Facebook na kaapelyido niya. Tiningnan ko rin ang mga post at mga litrato niya para mas makakuha ng impormasyon. Nang matapos ay kaagad ako nagtitipa ng mensahe doon. Pagkatapos kong mapindot ang send ay may ilang nakabasa kaagad nun. Isa na roon si Marvin Soriano na tatay ni Marley. Nakikiusap itong burahin ko na ang post ko sa Facebook. Ano ko, tanga? Baliw tong mga to. Nag-offer na nga ako ng extension, hindi pa grinab. Ni ho, wala akong narinig kay Marley. Tapos ngayon makikiusap na burahin ko na? Manigas kayo. Nasa ganong sentimiento ako nang bigla na lang may nagsalita sa aking likuran. Sa gulat ko ay nayakap ko ang aking cellphone. Dahan-dahan ang ginawa kong paglingon. Napaismid ako nang makitang si Sunny lang pala na may dala ng iinumin nila ang nasa likuran ko. Napahawak pa ako sa dibdib kong napakalakas ng kabog. Pakiramdam ko tuloy lumabas ang puso at kaluluwa ko sa gulat. Lintik! Anak na! Bakit ka ba nanggugulat? Correction hindi kita ginulat. Nagulat ka lang sa akin. Sa maikling salita hindi sinasadya ang pagkakagulat mo. Ano na naman ba yung tinitingnan mo at kailangan mo pang itago ang sipi mo? Nagulat lang ako, no? Bakit ba? May ginagawa ka na naman bang kalokohan? Wala masyado akong perpekto para sa kalokohan. Iiling-iling na tumabi sa akin si Sunny. Hinampas ko pa ito sa braso pagkaupo nito. Yun naman ang inabutan ni Tito Elmo. Malaki ang ngiting lumapit ito sa amin at inilapag ang ginawang pulutan bago umupo sa aking tapat. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Sunny. Tatanungin ko na sana ito kung bakit nang biglang lumitaw si Ate Melanie ay tumabi kay Tito Elmo. Pag upo nito ay tumingin din sa amin ni Sunny ang pinsan ko. Napataas tuloy ako ng kilay. Bakit kanya ka makatingin, Ate Mel? Naisip ko lang kasi na kung magbo-boyfriend ka at si Sunny yun, paniguradong pasado na kay Tito El. Nabigla ako sa sinabing yon ni Ate Melanie. Hindi man lang sumagi sa isip ko ang bagay na yon.
Pero pakiramdam ko ay nag-iinit ang buong katawan ko, simula ulo hanggang paa. Kung may salamin nga lang ay nasisigurado kong para akong kamatis na tinubuan ng mata. Dahil doon ay dinampot ko ang aking kape at sumipsip doon. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko nang marinig ko ang malakas na tawa ni Sunny. Sabi ko na nga ba may lihim kang pagmamahal sa akin eh. Hoy, wala ko sinabing ganon. Asyo merong kalabaw ka? Ay, shh, tama na nga yung pang-aasar nyo kay Prim. Baka mamaya umamin yan. Tito El! Kampay tayo dyan, Tita El! Gustong-gusto kong tadyakan si Sunny ng mga oras na yon. Lalo na nang itaas dito ang hawak na beer at nakipagbanggaan pa ng bote kay Tito El. Kaysa istresin ko ang aking sarili sa kanila, ay muli kong sinilip ang GC na ginawa ko. May nag-message doon na sinabihan ako na filingera, patay gutom, kurakot at kung ano-ano pa. Sa sobrang inis ko ay nagpadala ko ng mensahe kay Marley at sinabi ko na kung hindi siya makakabayad ay padadalhan ko na lang siya ng kabaong at banner. Nang maipadala ko na yon ay nagpaalam muna ako sa tatlo na magbabanyo lang ako sandali. Pumasok ako ng bahay at dumiretso sa banyo para umihi. Inilapag ko muna ang cellphone ko sa gilid ng lababo. Habang umiihi ako ay narinig kong nag-vibrate yon. Kaya dali-dali kong tinapos ang aking pag-ihi. Nang matapos na ako ay dinampot ko ang cellphone at tiningnan ko ano ang notification ko. Nakita ko ang pangalan ni Marley sa notification bar. Excited na binuksan ko yon at malakas na binasa ang nilalaman ng mensahe. Miss Ira, humihingi po ako ng pasensya. Pero sa ngayon po ay hindi ko po kayang magbayad ng nautang ko. Sunod-sunod po kasi ang problema. Para na akong mamamatay sa pagkalunod sa problemang meron ako ngayon. Makikiusap lang po ako na sana bigyan niyo po ako ng kaunting palugit. Handa ko naman pong bayaran pati ang mataas na interes. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi sa sinabi niya sa mensahe, pero kumulo talaga ang dugo ko sa kaalamang hindi pa ito magbabayad. Ang nasa isip ko ay baka nagpapalusot lang ito para matakbuhan ng utang o mabawasan ng interes. Kunot ang noo at gigil na nagtipa ako ng reply kay Marley. Sinabi ko sa kanya na hindi na uubra ang style niya dahil marami na rin ang nagsabi nun, pero panay kasinungalingan lang pala. At sa dulo ay sinabi ko pang sana malunod na siya para mamatay na lang siya. Alam kong hindi tama ang ginawa ko o sinabi ko. Pero yun ang nararamdaman ko. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga para mapakalma ko ang sarili bago nagbalik sa hardin kung nasaan sila Tito Elmo. Pagdating ko doon ay mukhang bumabangka na naman si Sunny. Nakatayo ito habang nagkukwento at pakumpas-kumpas pa kila Tito Elmo na tawa naman ang tawa. Habang lumalalim ang gabi, ay na-enjoy ko na rin ang pakikipagkulitan sa kanila. Nang sumapit ang 11:00, ay bigla na lang akong nakaramdam ng paninindig ng aking balahibo dahil sa pag-ihip ng malamig na hangin. Napayakap pa ako sa aking sarili. Ngunit nagtaka ako kung bakit parang ako lang ang nakaramdam nun. Umiling na lang ako bago bumalik sa pakikipagkulitan sa kanila. O ito, Prima, pag naulaan mo kung ano to, may premyo ka sa akin. Shoot! Bugtong-bugtong. May bintana ngunit walang bubungan. May pinto ngunit walang hagdanan. Kumpisalan! Sobrang dali naman. Wala na bang mas mahirap? Wala naman kasing mahirap sa'yo eh. Bakit ba napakatalino mo? Umismid lang ako kay Sunny at saka tumira ng pulutan nila na halos ako lang ang kumakain. Nang makatatlong subo na ako ay biglang kumanta ang mokong. Huwag mong gawing kanin ang aming pulutan. Na 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 na. Bakit ba? Ang sarap nga eh. Saka ako naman ang bumili nito ah. Malakas na tumawa lang sina Ate Melanie at Tito Elmo nang pabiro kong inakmang itutusok ang tinidor kay Sunny. Tinawag pa ako nitong sadista na lalong nagpainis sa akin. Padabog na ibinaba ko ang platong may laman na pulutan.
Nang walang ano-ano ay biglang umihip ang malamig na hangin. Napayakap ako sa aking katawan. Tinawanan pa ako ni Sunny dahil kinikilig daw ako. Tanga! Hindi niyo ba naramdaman ang malamig na hangin na parang dumaan lang? Ha? Anong hangin? Wala naman Napakainit nga kahit magdi-Disyembre na. Baka pagod lang yan. O di kaya, konsensya mo na inuusig ka dahil sa panghaharas niyo sa mga kliyente. Tabi-tabi naman ate, di naman lahat ng agent nangaharbas. Ako kinakausap ko na maayos at hanggat maaari tinutulungan ko para makabayad. Saka mas ganado magbayad ang mga kliyente kapag mabait ka sa kanila at may papaliwanag mo ang interest rules. Ikaw yun. Yung isa. Ako na naman ang nakita mo. Kanya-kanyang diskarte lang yan. Ang akin lang, nag-aalala lang ako sa'yo. Paano kung makatagpo ka ng kliyenteng gagantihan ka sa paraang hindi mo inaasahan? Problema ko na yun. Saka sa tagal ko sa trabaho ko, wala pa namang namimisikal sa kanila. Kitang-kita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Ate Melanie. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin yon. At para mawala ang tensyon sa pagitan namin, na siguro ay naramdaman ng aming tito, ay iniba na lang nito ang usapan. Sinakyan naman yon ni Sunny. Pero si Ate Melanie ay kulang na lang, ibaon ako ng buhay sa kinauupuan ko. Lumipas pa ang oras. Bandang 11:00 na ng gabi noon. Bigla na lang ako nakaramdam ng kakaibang init sa aking buong katawan. Para akong sinisilaban ng buhay, o para ba akong nasa loob ng pugon? Hindi ko na lang binigyan yon ng pansin. Inisip ko na lang na baka talagang sobrang init ng singaw ng lupa. Ngunit sa bawat minutong lumilipas ay mas lalo pang umiinit ang pakiramdam ko. Para akong niluluto sa init. Tagaktak na rin ang butil-butil kong pawis. Napansin naman yon ni Ate Melanie na lahat na lang yata ng tungkol sa akin ay napapansin. Anyari sa'yo? Init na init? Mainit naman talaga. Pakailamera. Sunny, kuhanin mo nga yung electric fan sa sala sa loob. Isama mo na rin yung extension at nang maitabi mo ang fan kay Prima. Sige po. Nakita kong nagmamadaling pumasok si Sunny sa loob ng aming bahay. Tumakbo pa nga ito. Malapit na ito sa may pinto nang matisod at kamuntikang masubsob kaya napatawa ako ng malakas. Ilang sandali pa ay humahangos na ito pabalik sa amin. Bit-bit ang stand fan na nasa sala. Hinila ni Sunny ang extension na nakalawit sa may bintanang nasa likuran ko bago ito lumapit sa akin at binuksan ang electric fan. Pero kahit naka number 3 pa yon at halos yakapin ko na ay wala pa ring epekto. Kahit kaunti ay hindi naibsan ang init na nararamdaman ko. Kung kaya nagdesisyon ako magpaalam na sa mga ito para pumasok sa aking silid. Doon na lang ako magbababad sa aircon. Epek, mahina na yata tong fan natin. Pagsahod ko nga bibila ko ng bago. Ha? Anong mahina? Napakalakas pa nga at malamig ang hanging ibinubuga. Baka naman kaya ka naiinitan inihahanda ka na ni Satanas sa palasyong pupuntahan mo kapag namatay ka na. Sira talaga ulo mo. Buisit! Ano bang akala mo sa akin? Demonyo? Leche? Kita mo na, nagmumura ka tapos mapanakit ka. Nangaharas ka pa ng kliyente. Sureball na. Kung sa impyerno ako mapunta, sisiguraduhin kong kasama ka. Makapasok na nga sa loob para magpalamig. Mas lalo lang ako naiinitan sa kabwisitan mo. Tama na nga yan. Kayo talagang dalawa parang magjowa ko mag-away. Sige na, Prima. Magpahangin ka na. Baka nga pagod ka lang kaya mainit ang singaw ng katawan mo. Try mo kaya mag-shower bago matulog. Gagawin ko po talaga yan. Parang nangangati na nga rin po ako Nasagap ko yata lahat ng alikabok sa kotse ni Sunny. Hoy, bagong linis ang kotse ko, no? Inirapan ko lang si Sunny at saka binilatan bago ako naglakad papasok sa aming bahay. Naririnig ko pang inaasar nila Ate Melanie ang kaibigan ko na bagay daw kami. Halos masuka ako sa sinabi nilang yon. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay dinig na dinig ko pa rin ang asaran ng tatlo. At sigurado akong talo na naman si Sunny sa pakikipag-asaran kila Tito Elmo at Ate Melanie.
Napapatawa na lang ako ng mahina habang naglalakad papuntang kusina para kumuha muna ng ice cream sa ref. Pagdating sa kusina ay lumapit kaagad ako sa ref at binuksan yon. Nagniningning ang aking mga mata habang nakatitig sa mga magnum na ice cream na nakahilera sa freezer. Nasa langit na yata ako! Ano kayang kakainin ko? Ito na nga lang classic. Nang makuha ko na ang ice cream, ay kaagad ko yung binuksan at kinain. Dumaan muna ako sa basurahan para itapon ang pinagbalatan bago ako naglakad papunta sa kwarto. Nang marating ko ang silid, ay dumiretso ako sa aircon at nilakasan yon. Pagkatapos ay lumapit ako sa lagayan ko ng damit at kumuha roon ng pantulog. Nang makakuha na, ay inubos ko agad ang ice cream ko kahit pa nga nakakangilo ang lamig nun. Pagkaubos ko ng aking kinakain ay pumasok na ako sa banyo para mag-shower. Habang naghuhubad ako sa harap ng salamin sa loob ng banyo, ay napansin ko ang kakaibang marka na kulay pula sa aking balikat. Pinagmasdan ko ng mabuti yun. Para yung paso. Ano to? San ko naman nakuha to? Imposibleng irritation to dahil mukha itong paso. Pinakatitigan ko yon ng mabuti. Lumapit pa ako sa salamin para tignan ang ibang parte ng aking katawan. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang punong-puno ng sugat ang likod na mukhang pinaso ng sigarilyo. Pucha naman oh! San ba nanggaling to? Sinubukan ko pang kapain yon para siguraduhin hindi ako nananaginip lang. Pero aksidenteng nadali ng mahaba kong kuko ang isa sa mga yon. Nabalatan ng sugat ko at halos mapasigaw ako nang makitang may lumalabas na kung ano doon. Sisigaw na sana ako para tawagin sila Ate Melanie nang may makita akong babaeng nakakulay puting bestida na nakatayo sa may pinto ng banyo. Nilingon ko yon pero nang hilakbot ako nang sa aking pagharap ay mukha na ng babaeng duguan ang bumungad sa akin. Doon na ako napasigaw. Gustuhin ko mang umiwas ng tingin sa kanya ay hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Halos mawalan ako ng ulirat nang bigla itong sumigaw sa akin pabalik. May lumabas na napakaraming insekto sa bibig nito. Pakiramdam ko ay may ilan sa mga yon ang pumasok sa aking ilong at bibig na nakanganga. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakaramdam ng ganoong takot. Hanggang sa unti-unting dumidilim ang aking paligid. Lumalabo na rin ang imahe ng babae sa aking harapan. Bago ako tuluyang lamunin ng dilim, ay narinig ko pa ang boses ni Tito Elmo na tinatawag ang pangalan ko. Ang huli ko lang natatandaan ay bumagsak ako sa malamig na tiles ng banyo. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong nawala ng malay. Ngunit nang imulat ko ang aking mga mata, ay nakita ko si Tito Elmo na nakahiga sa aking tabi na ginagawa lang niya kapag nagkakasakit ako. Tito Elmo? Tito Elmo? Prima? Prima anak? Ayos ka na ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Dahan-dahan akong umupo kahit pa nga nananakit ang aking balakang at tagiliran. Dahil siguro yun sa pagkakabagsak ko kanina, nang pagsabihan ako ni Tito Elmo. Anak, huwag ka munang kilos ng kilos. Pwede ka naman magkwento na nakahiga ka lang para mas komportable ka. Mas sumasakit lang po ang katawan ko dahil sa pagkakahiga. Ikaw ang bahala. Pero ano ba talaga nangyari sa'yo kanina? Dinatnan ka na lang naming nasa sahig ng banyo pagkapasok namin dito. Baka na malikmata lang po ako kanina. Malikmata? Bakit? Ano ba nakita mo? Isang babae po. Nakasuot siya ng mahabang puting bestida. Punong-puno siya ng dugo. Tapos nang sumigaw ako, sumigaw din siya pabalik sa akin. Insekto. Napakaraming insekto. Ha? Wala naman kami nakitang babae at lalo na insekto. Baka nga na malikmata ka lang. Pero parang totoong-totoo po. At saka, hindi ko na ituloy ang aking sasabihin nang maalala ko ang mga paso sa aking balikat at likuran. Masakit man ang aking katawan ay tumayo ako at muling pumasok sa loob ng banyo para tignan yon sa salamin.
Dahil kung malikmata lang ang babaeng duguan na nakita ko, ay baka na malikmata lang din ako sa mga sugat sa aking likuran at paso sa aking balikat. Nakasunod naman kaagad si Tito Elmo sa akin. Tinitigan ko muna ang aking sarili sa harap ng salamin at paulit-ulit na humugot ng malalalim na hininga. Napapikit pa ako bago ko itaas ang dulo ng suot kong t-shirt na baliktad pa. Dala siguro ng kanilang pagkataranta kaninang nakita nila ako, kaya hindi na nila napansing baliktad ang naisuot nila sa akin. Hindi ko pa rin idinidilat ang aking mga mata kahit pa nga nahubad ko na ang t-shirt. Ilang segundo lang ang lumipas ay napadilat ako dahil sa malakas na tili ni Tito Elmo. Ano yan? Diyos ko, Lord! Humakbang palapit sa akin si Tito Elmo. Dali-dali naman akong tumalikod sa salamin at saka pinaling ang aking ulo pasulyap sa aking likuran na makikita sa salamin. Parang gumuho ang aking mundo nang makitang mas dumami pa ang sugat doon na parang pinaso ng sigarilyo. Ang iba pa ay parang nabalatan at may kulay dilaw na likidong umaagos. Napaiyak ako nang mapagtanto kong totoo talaga lahat ng aking nakita kani-kanina lang. Bumaling ako kay Tito Elmo habang ako ay lumuluha. Hindi niyo po ba napansin ito kanina? Hindi. Nang makita ka namin kanina, nakabra ka lang. Kaya hinila ko si Sunny palabas ng banyo. Si Ate Melanie mo nagsuot sa'yo ng t-shirt. Kaya hindi ko alam ang tungkol sa mga sugat na yan. Saan mo ba nakuha yan? Sumali ka ba sa hazing? Hindi po! Hindi ako sumasali sa mga ganyan! Ano ba tong nangyayari sa akin? Saan ba nanggaling ang mga pesteng paso na to? Ang balat ko! Ang napakakinis kong balat! Tito El, anong gagawin ko? Paano ko papasok nito sa trabaho? Hindi kaya kinukulam ka o binabarang? Hindi ko alam kung matatawa o magagalit ako sa sinabi ni Tito Elmo. Kahit kailan ay hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay. Iba ang iniisip ko na dahilan. Yon ay baka may sakit na ako sa balat na hindi pa nadidiskubre. Kaya para makasigurado ay pupunta ako ngayon sa ospital para magpatingin. Naglakad ako papunta sa aking lagayan ng damit kahit pa nga nakabra lang ako. Binuksan ko yon at kumuha ng maluwag na long sleeve polo doon at isang sweatpants. Una kong isinuot ang long sleeve polo bago ko hinubad ang pajama ko. Pero hindi ko pa man nahuhubad ng buo ito ay may napansin ako sa aking hita. Para yung mga kalmot na malalalim. Hindi naman mahapdi o masakit pero mamula-mula yon. Dinig na dinig ko ang malakas na pagsinghap ni Tito Elmo. Kung kaya napaangat ang aking ulo at napatingin dito. Namumutla ito at parang naiiyak. Sinasabi ko na nga ba? Kinukulam ka talaga! Ano po ba, Tito Elmo? Hindi totoo ang mga ganyang bagay. Kathang isip lang ang mga yan at walang kinalaman ng kababalaghang naiisip mo sa nangyayari sa akin. Kitang-kita ko ang pagkagulat ni Tito Elmo sa tono ng pananalita ko sa kanya. Parang nakonsensya naman ako. Pakiramdam ko tuloy ng oras na yon ay napakabastos kong pamangkin sa taong nag-aruga sa akin simula nang pumanaw ang aking mga magulang at itinuring akong parang anak. Hihingi na sana ako ng paumanhin sa kanya nang bigla na lang pabalibag na bumukas ang pinto ng kwarto ko at iniluwanon ang galit na si Ate Melanie. Dali-dali kong itinaas muli ang aking pajama. Lumakad palapit sa akin ang nakatatanda kong pinsan at nang makalapit ito ay bigla na lang lumipad ang kamay nito sa aking pisngi. Gulat na gulat ako sa ginawa ni Ate Melanie pero naiintindihan ko naman siya. Dahil tulad ko ay inampon at inaruga din siya ni Tito Elmo nang kasabay na mamatay ng aking magulang ang kanyang ina. Nang bumaling ako sa aking pinsan ay nakita kong inaawat ito ni Tito Elmo. Kung wala siguro ang tito namin doon, ay malamang na nabugbog ako ni Ate Melanie. Hawak ang aking nasaktang pisngi, ay naiiyak akong humingi ng tawad kay Tito Elmo. Natahimik naman ito, maging si Ate Melanie.
Narinig ko pa ang pagpapakawala ng hininga ng pinsan ko bago ito tumalikod at iniwan kami ni Tito Elmo. Nang makaalis ito ay nilapitan ako ng aking tito at niyakap ng mahigpit. Napaigik ako dahil sa sugat na dumikit sa aking suot pang itaas. Napabitaw sa pagkakayakap sa akin si Tito. Ay, pasensya ka na rin anak. Alam mo naman kayo lang ng ate Melanie mong meron ako kaya takot ako mawala kayo sa akin. Pero seryoso ako anak. Walang masama kung susubukan nating magpatingin sa albularyo pagkatapos mo magpatingin sa ospital ha. Yun kung okay lang sa'yo. Sige po, magpapalit lang ako ng pang-ibaba. Pero may hihingin lang po sana akong pabor. Baka pwede po na ikaw ang sumama sa akin sa ospital. Sabay pa kaming napalingon doon ni Tito Elmo. Hindi man lang namin na malayang bumalik pala si Ate Melanie. Napangiti na lang ako. Kahit naman alam kong kaya lang siya sasama, ay hindi para sa akin, kundi para suporta kay Tito Elmo kung ano man ang magiging reaksyon nito sa magiging resulta. Magkaganon pa man, ay hindi na lang ako umimik at tumango na lang sa kanya. Sabay-sabay kaming lumabas ng aking silid at nadatna namin si Sunny na nakaupo sa sofa habang natutulog. Napapailing na nilapitan ko to at tinapik sa balikat. Parang nagulat naman ito kaya napatayo at pinanlakihan ako ng mata. Ayos ka na? May masakit ba sa'yo? Huwag kang ang OA. Akin ang susi mo. Ha? Bakit? Pupunta tayo ng ospital at wala akong tiwala sa'yo na kaya mo pang magmaneho kaya ako na lang. Ibigay mo na at ako na magpapaliwanag sa iyo mamaya. Napakamot pa ng ulo si Sunny na siyang ikinataas ng aking kilay. Hinugot niya ang susi sa kanyang bulsa at iniabot yon sa akin. Pagkakuha ko ng susi sa kanyang kamay ay naglakad na ako palabas. Alam ko namang susunod sila. Kaya walang lingon-likod akong nagtungo sa nakaparadang kotse ni Sunny. Nauna akong pumasok at kasunod nun ang tatlo. Si Sunny ang umupo sa passenger seat sa aking tabi at sa likod naman sina Ate Melanie at Tito Elmo. Pinaandar ko na ang kotse. Habang nasa daan kami papuntang ospital ay walang umiimik sa amin. Pero nakikita ko sa rearview mirror na nagdadasal si Tito Elmo. Mas kabado pa sila kaysa sa akin kaya napapailing na lang ako. Umabot din ng ilang minuto bago namin narating ang ospital. Kaagad kong hinanap ang doktor na kabatch ko doon. Itinuro lang sa amin ng nurse kung saan namin pupuntahan ng doktor. Tinahak namin ang daan papunta sa opisina nito. Nang marating namin yon, ay kumatok lang ako ng ilang beses bago may nagsalita at pinapasok kami. Nang makita ako nito ay kaagad itong ngumiti sa akin at nakipagbeso. Oo, beso ang ginawa nito kasi berde rin ang dugo ni Dr. Benedict. Pinaupo kami nito at tinanong ako kung ano ang meron. Kaagad ko namang sinabi kung ano ang pakay namin. Friend, may mga tumubo kasi sa katawan ko na parang mga paso ng sigarilyo. Hindi ko naman alam kung saan ko nakuha to. Kanina lang lumabas to Inaya ako nito sa isang parte ng kanyang opisina na may tabing na kortina para matignan niya kung ano ang aking sinasabi. Nauna itong nagpunta roon at sumunod naman ako. Nang maisara niya ang tabing ay tumalikod ako at ipinakita ang ibabang bahagi ng aking likod ng bahagya lang. Pinatanggal sa akin ito ang aking polo para mas makita raw niya ang buo kong likod. Nang matanggal ko yon ay niyakap ko sa aking harapan ang polong hinubad. Nakita kong nagsuot ito ng gloves bago kinapaka pa ang mga sugat ko sa likod. May kinuha itong parang maliit na tong at parang kinurot ang isa sa mga sugat ko. May kinuha siya at inilagay yon sa isang maliit na clear na bote. Pagkatapos nun ay pinabalik na ako nito kung nasaan sila Tito Elmo. Bigyan ko lang daw siya ng kaunting oras para malaman kung ano yung kanyang nakuha. Pero kakailanganin ko pa raw sumailalim sa ibang test. Sa ngayon daw ay aalamin muna niya kung ano ang madilaw-dilaw na gumagalaw sa sugat ko na pinisil niya na mukhang hindi naman daw nana. Tumango lang ako at bumalik kila Tito Elmo. Pag-upo ko pa lang ay kaagad na akong tinanong ng tatlo kung ano ang sabi ni Dr. Benedict.
Wala pa po eh. Sabi lang niya, kailangan ko sumailalim sa iba pang test. Sa ngayon po eh, may nakuha raw siya sa sugat kong pinisil niya na manilaw-nilaw na mukhang hindi naman daw nana. Oo, siguro yun. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, binabarang o kinukulam ka. Sino ba kasi ang nakaaway mo? Tito Elmo, parehas nating alam na walang kaaway si Prima. Marami nga lang ang galit sa kanya. Eh baka naman may nasaktan ka. Baka ginagantihan ka. Si Sunny lang naman po ang pinipisikal ko. Hindi naman ako mapanakit sa iba. Baka isa sa mga kliyente mo na hinaras mo. Doon ako napaisip. Isa lang naman ang babaeng sinisingil ko ng mga oras na ito at yun ay si Marley. Panay lalaki kasi ang kliyente ko sa 3 linggong nagdaan. Pero hindi ako naniniwalang kulam o barang ito dahil hindi naman yun totoo. Kokontra pa sana ako nang biglang bumalik si Dr. Benedict. Narinig pala nito ang usapan namin. Pero mas nagulat ako sa sunod na sinabi nito na screwworm o parasite daw ang nakuha nito sa akin. Nirekomenda rin nito na sundin ko na lang ang payo ng aking tito dahil sa tingin daw nito ay totoo ang sinasabi nito. Doktor ka pero naniniwala ka sa ganyan? Tumangulang ito sa akin at sinabihan akong magmadali ako sa pagkonsulta sa isang albularyo dahil kung hindi raw ay maaagnas ang laman ko. Natakot naman ako kaya nagmadaling umalis kami ng ospital. Hindi ko na nga nagawang magpaalam kay Dr. Benedict. Pagsakay naming lahat sa kotse ay kaagad kong pinaandar yun. Habang nasa daan patungo kung saan ay kinausap ako ni Tito Elmo. Huwag kang mag-alala anak dahil may kilala akong magaling na manggagamot. Umuwi na muna tayo at mamaya pagsikat ng araw ay susunduin ko ang albularyo. Magpahinga na muna kayo. Iidlip lang po ako, Tita El. Sasamahan po kita para mas mabilis po kayo makabalik. Oh, sige, salamat. Magulo ang aking utak. Hindi ko alam kung ano na ang aking iisipin. Hanggang makarating sa bahay ay hindi ako umiimik. Ganon din si Ate Melanie. Alam ko naman na iniisip niyang nakarma ako dahil sa ugali ko. Dumiretso na lang ako sa aking kwarto. Pagdating doon ay kinuha ko ang cellphone kong naiwan pala sa ibabaw ng bedside table ko. Pagkadampot ay kaagad kong dinayal ang numero ni Marley at tinawagan ito. Siya lang naman ang iniisip ko na pwedeng magalit ng husto sa akin. Lalo na at hindi maganda ang mga huling salitang binitiwan ko rito. Pero hindi nito sinasagot ang tawag ko kaya sinubukan ko ulit. Ilang beses ko pang sinubukang tawagan si Marley pero hindi talaga ito sumasagot. Kung kaya nagpadala na lang ako ng mensahe rito. Marley, alam kong ikaw ang may gawa ng nangyayari sa akin ngayon. Ikaw na nga ang hindi nagbayad. Ikaw pa ang may ganang magpakulam sa akin. Ang kapal naman ng mukha mo. Tandaan mo ito. Sa oras na gumaling ako, ay sisiguraduhin kong sa kabaong ka dediretso. Naaasar akong inihagis ng mahina ang cellphone sa aking tabi bago pa bagsak na humiga at natulog. Hindi pa nagtatagal na natutulog ako, ay naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humahaplos sa aking braso. Napabalikwas ako dahil doon. Sa nanlalabo kong mata ay inilibot ko ang aking paningin. Maliwanag na sa labas pero wala naman akong nakitang tao na kasama ko roon. Nagtataka akong tumayo at mabagal na lumakad papalapit sa banyo. Nang malapit na ako ay nakarinig ako ng mahihinang paghikbi sa loob. Kinakabahan man ay lakas loob akong sumilip sa nakabukas na pinto ng banyo. Napasinghap ako nang makakita ako sa loob ng banyo ng babaeng nakatalikod. Mahaba ang puti nitong bestida at nakalutang ito sa ere. Tatakbo na sana ako papalayo doon nang marinig kong tinawag niya ang aking pangalan. Paglingon ko sa kinalalagyan kanina ng babae ay wala na ito roon. Nagpalinga-linga pa ako pero talagang wala. Nang bigla na lang ako makaramdam ng malamig na kamay na dumantay sa aking balikat. Nanigas ako sa aking kinatatayuan.
May ibinubulong ito sa akin, pero dahil na rin sa sobrang takot na nararamdaman ko ay hindi ko yun naiintindihan. Naihipa nga ako sa aking salawal dahil sa sobrang kaba na baka maulit na naman ang nangyari kagabi. Nasa ganoong akto ako nang biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto na nasa kanan ko lang. Tumama pa yun sa akin kung kaya napahakbang ako pagilid. Nang tuluyang bumukas yun ay lumitaw si Tito Elmo kasama ang isang may edad na lalaki. Ano nangyari sa'yo? Bakit basa ka? Nabasa lang po ako kanina habang naghihilamos. Ganun ba? Oo nga pala, ito si Mang Marvin. Siya ang tutulong sa atin. Pagkatapos mo magbihis ay puntahan mo na lang kami sa sala, ha? Tumangulang ako pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit parang pamilyar sa akin ang may edad na lalaki. Nang tumalikod ito at si Tito Elmo ay hindi ko napigilang tanungin ito. Nagkita na po ba tayo noon, Mang Marvin? Sa palagay ko napagkamalan mo lang ako. Teka, halos kaedaran mo ang anak kong babae. Baka siya ang sinasabi mo. Magkamukha kasi kami ng anak ko na yun. Ano po ang pangalan ng anak niyo? Baka katrabaho ko po. Marley. Marley ang pangalan ng anak ko. Pero imposibleng magkatrabaho kayo kasi hindi naman nagtatrabaho ang anak ko. May isa siyang maliit na negosyo sa amin. Flower shop. Marley, Soriano? Oo, baka nakapag-order ka na noon sa kanya. Nasaan po siya? Wala na ang anak ko. Tagpakamatay siya kagabi. Hindi nga ako sana sasama kay Elmo kaso sabi niya emergency. Naku, mamaya na ang kwentuhan. Magayos ka na, dalian mo. Hindi na ako sumagot pa. Pinanood ko na lang ang likod nila na papalayo sa akin. Nang mawala sila sa aking paningin, ay nanginginig ang aking kamay na nag-ayos. Ilang minuto lang ay nakaayos na ako. Dali-dali akong nagpunta ng sala. Pagdating doon ay nadatnan ko sina Mang Marvin, Tito Elmo at Sunny. Hinanap ng aking mga mata si Ate Melanie. Pero kahit saan ako tumingin ay hindi ko ito makita. Napansin niya tayo ni Tito Elmo. Si Ate Melanie mo ba ang hinahanap mo? Opo, nasan po siya? Nagpaalam kanina sa akin na pupunta sa burol ng best friend niya. Sinong best friend? Wala naman pong pinapakilala sa atin si ate ha. Hindi niya sinabi. Halika na rito para masimulan na natin. Lumapit ako sa kanila. May nakapatong na plangganita sa ibabaw ng aming lamesita. Nang makaupo ako ay umusal ito ng isang dasal na hindi ko maintindihan. Pagkatapos doon ay sinindihan nito ang kandilang puti. Pagtatawas daw ang tawag doon, sabi ni Tito Elmo. Pinatulo nito ang kandila sa tubig. Aaminin ko na habang lumilipas ang bawat segundo ay namamangha ako sa nakikita kong ginagawa ni Mang Marvin. Nung una kasi ay magkakahiwalay yun pero habang tumatagal ay nagbubuo-buo at nakakabuo ng imahe. Ilang minuto lang ay natapos na yon. Iniahon yon ni Mang Marvin sa tubig at saka itinaas at itinapat sa liwanag. Humugot muna ng malalim na buntong hininga at tumingin sa akin bago nagsalita. Noong una ay akala ko binabarang ka. Pero matapos kitang matawas ay nakita ko na pinabulungan ka ng isang taong malapit sa'yo. Hindi naman matindi ang galit niya kaya siguro hindi malala ang ginawa niya. Nakikita ko rin na paunti-unti ay pinatatanggal na niya ang ipinalagay niya sa'yo. Palagay ko ay kilala mo kung sino ang tinutukoy ko. Iisa lang ang alam kong malapit sa akin, maliban kila Tito Elmo at Sunny. Huwag mong sabihin si Ate Melanie mo. Bata pa lang kami, hindi na po talaga kami magkasundo. Kaya hindi malayong siya ang may gawa nito sa akin. Anak, hindi ganun ang ate mo. Bago pa man ako makasagot, ay dumating na si Ate Melanie. Napahinto ito nang makita si Mang Marvin. Napataas naman ang kilay ko at akmang tatayo para lapitan si ate nang hawakan ni Tito Elmo ang aking pulsuhan at senyasan akong mag-relax lang. Tumango na lang ako. Pasalamat talaga siya at narito si Tito Elmo.
Ngunit lahat kami ay napalingon nang tumayo si Mang Marvin. Lani, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ikaw na muna ang bahala sa burol ni Marley? Doon na ako napatayo. Lito, gulat, hindi ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ang alam ko lang ay kilala nito si Marley. Ano to, Ate Melanie? Si Marley ba ang dahilan kung bakit mo ako pinakulam? Bakit? Dahil nagbago ka na. Simula nang pumasok ka sa trabaho mo, sumama na ang ugali mo. Alam mo ba na dahil sa mga sinabi mo kay Marley, ay mas na-depress siya? Kasama ba sa trabaho mo ang mantapak ng ibang tao? Ginawan mo pa talaga siya ng GC? Kung hindi lang kita pinsan, pinatuloy ko na ang pinagawa ko. Nagtiwala ako sa'yo. Oo, mali ako. Pero bakit hindi mo ako kinausap? Bakit umabot pa sa ganito? Hindi ka nga nakikinig, di ba? Ang taas masyado ng tingin mo sa sarili mo. Mahal kita, pero hindi kita maituwid. Kaya gumawa ako ng paraan para maturuan ka ng leksyon. Hindi ko naman intensyong palalimin pa ang sitwasyon. Ang gusto ko, humingi ka ng tawad sa pamilya ng best friend ko. Doon ako natauhan. Naalala ko lahat ng mga ginawa ko kay Marley. Alam ko sa sarili kong maling-mali ako. At totoong masama ang ugali ko. Pinagbintangan ko pa nga na ito ang may gawa sa akin ng mga nangyayari. At yung babaeng nakikita mo, kasama lang yun sa ipinagawa ko. Hindi yun totoo. Itinanim lang yun sa utak mo. Ang gusto ko lang naman bumalik ka na sa dating prima na kilala ko. Ang prima na pinapakisamahan ng iba. Yun lang. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Ate Melanie. Para bang lahat ng nagawa kong mali ay ngayon ko lang napagtatanto. Naiyak na lang ako nang lumapit sa akin bigla si ate at yakapin ako ng mahigpit. Bumulong pa ito na mahal niya ako at ayaw niyang gawin sa akin yon ng iba. Kaya naisipan nitong siya na lang ang magbibigay sa akin ng leksyon. Nag-iyakan kaming dalawa ng magkayakap. Niyakap din kami ni Tito Elmo. Naputo lang yon nang magsalita si Mang Marvin. Pinapatawad na kita, prima. Alam kong yun din ang gusto ng aking anak. Kaya huwag kang mag-isip na ikaw ang dahilan ng pagkawala ni Marley. Desisyon yun ng aking anak. At kasalanan ko rin dahil hindi namin siya sinuportahan. Hindi na sana siya nabaon sa utang. Patawad po. Napakalaki po ng nagawa kong pagkakamali kay Marley. Hindi ko man lang naisip na may iba pa siyang pinagdadaanan. Naging sakim ako at nakalimutan kong maging tao. Tumangulang si Mang Marvin at nagpaalam na ito na aalis. Hinatid naman ito ni Tito Elmo. Habang si Sunny naman ay nakaupo lang at kumakain pa talaga ng chichirya. Gustong-gusto kong batuhin ng tsinelas ang loko pero hindi na kumala sa pagkakakapit sa akin si Ate Melanie. Humarap ako kay ate. Sorry talaga, Ate Melanie. Namiss ko yung dating tayo. Lalo na nung elementary pa lang ako. Lagi mo kong inaayusan noon. Kahit pa nga masungit ka at parang laging galit. Napalayo lang ang loob ko sa'yo nung nagkolehiyo ka na. Wala ka na kasing oras sa akin eh. Bawi na lang tayo sa isa't isa. Ano ba yan? Wala na bang sakitan o sigawan? Ang boring naman. Sabay na tumaas ang kilay namin ni Ate Melanie at pasimpleng nagsenyasan. Nilapitan namin si Sunny at kiniliti ito ng kiniliti. Parang bata pero nakakamiss ang mga ganitong ginagawa namin noon. Ang kaibahan lang ay hindi na si Tito Elmo ang kinikiliti namin kundi si Sunny. Napahinto ako at tinitigan ng dalawang tao na hindi ako iniwan. Labis ang aking pasasalamat na maswerte ako sa pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa akin. Kung may natutunan man ako sa nangyari sa akin, isa na roon ang huwag mang apak ng kapwa mo. Dahil walang magandang maidudulot yon sa'yo at sa tao sa paligid mo. Naisip ko rin na masyado akong nagpadala sa tawag ng pera. Totoong nagbibigay din ito ng saya. Sayang panandalian lang. At saka, hindi sagot ang pagmamataas para lang masabing magaling ka sa trabaho.